hilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Ngayong gabi sa OFW Diary. Isang dating komedyante, batikang aktor, at dating sexy star, malayo na sa kinagisnan nilang lights, camera, action. Ngayon, may iba ng career sa ibang bansa. Ako po si Bernardo, dating artista sa Pilipinas. Ngayon po, OFW na sa Amerika. Dito kami para tumataybi sa mga mobilisasyon. Nag-work ako sa Australia as construction worker. Mga bumbero sa Pilipinas, posible nang maubos dahil sa pangingibang bayan. Magandang gabi, ako po si Cara David at ito po ang OFW Diaries at mga kwentong Pinoy overseas. Sumikat sila sa Pilipinas bilang mga artista. Pero ngayong nasa ibang bansa na sila, iba na ang kanilang napiling karera. Malayo man sa ningning ng show business, asenso naman sa kanilang bagong career. Pangarap ng marami ang makapasok sa glamorosong mundo ng showbiz. Pero sabi nga ng mismong mga artista, hindi panghabang buhay ang show business. May magagawa pa ba tayo? Hindi ko na alam kung gagawin ko. Kasalanan ko to. Patawarin niyo ako. Lahat mga nangyayaring to dahil na rin sa kagagawan ko, dahil sa akin. Maituturing na isa sa mga pinakamahusay na character actor sa Pilipinas si Julio Diaz. Dekada 80 nang umusbong ang kanyang pangalan sa showbiz dahil sa kanyang husay sa pag-arte, lalong-lalo na sa mga drama. Ano mo bang kinalaban ng lalaking yon? Si Mayor, ha? At dahil kasama si Rachel, lahat tayo mapapahama. 2 beses nang umani si Julio ng Best Actor Award. Pero matapos lumabas sa halos 60 pelikula, humina ang dating ng mga proyekto kay Julio. During that time kasi nandito ako sa bansa natin, siyempre, medyo bumaba na yung career ko, bumaba na yung marketing value ko dito as an actor. So sabi ko, hindi ako pwedeng titigilan dito para lamang sa isang bagay na para bang maghihintay. Kaya noong taong 2002, tumulak si Julio patungong Australia, hindi para maghanap ng movie offer doon, kundi para mamasukan bilang waiter. Dahil laki sa hirap, sanay si Julio sa mabibigat na gawain. Kaya nang matapos sa pagwe-waiter, pagkakarpintero naman ang kanyang sinunod. Minsan sinabi ko sa isang interview ko na nag-work ako sa Australia as construction worker. As construction worker, di ba? Totoo yun, sa Australia is nag-tilings ako, yung naging assistant ako ng tiler. Talaga yung gumagawa ng tiling sa mga bahay-bahay. And then aside from yun, sa construction is nag-waiter din ako doon. Okay, aside from Australia, nung nasa Japan ako, of course, ang ano ko naman doon is yun. Makikita nyo, meron ako diyang mga ebidensya ng usang club ako nagkakakanta. Noon, daan-daang libong piso ang bayad kay Julio sa bawat pelikula na kanyang pinagbibidahan. Pero ngayon, kagaya na siya ng karaniwang empleyado na buwanan ang sweldo. Hindi raw dito mapapako ang kanyang pag-asenso. Ang bagay yung may ginagawa ka sa ibang bansa. Yung adjustment sinasabi mo, para bang while killing your time, siyempre gagawin mo yung sumanap ko na parang hindi ka naman mukhang wala kang ginagawa. Yung sinasabing kahihiyan o ano man, hindi ko iniisip yun eh. Talagang hindi maitatanggi, True Lily. Kahit sa kaunting liwanag ng buwan, naaninag ang true beauty ni Bernardo DiCaprio. Gaya ni Julio, dekada 80 rin ang magsimula sa showbiz ang komedyanting si Bernardo. Alam mo, Mother, may asa ng favor sa iyo si Lizarda eh. Kung pwede raw, if you can go around the corner dun sa may burol and watch out kung mag-appear yung ating mga enemies sa sumusunod, you know? Sumikat siya ng husto noong dekada 90 bilang mataray na boss ng Comedy King na si Dolphy. Si
Siguro makukonsider kong pinaka-height ng career ko sa television ang makasama si Dolphy, the one and only Dolphy, sa isang sitcom, Home Along the Realist, of course, na for almost 11 years was a major hit sa Philippine television at hanggang ngayon ay pinapanood pa sa cable. Pero sa 20 taon niyang pag-arte sa harap ng kamera, nalaman daw ni Bernardo na hindi lang mga manunood ang nagsasawa, kundi maging ang mga tulad niyang artista. Ang totoo po niya, kaya ako umalis, hindi na ako masaya. Kumbaga, nagawa ko na yung dapat kong gawin at gusto kong gawin sa Pilipinas. Sa entablado, sa pelikula, sa television. Halos walang nakapansin sa paglisa ni Bernardo sa mundo ng showbiz. Nalaman na lang namin na mula pa pala noong taong 2002 sa California, USA na namamalagi si Bernardo. Magandang araw po mga kapuso! Ako po si Bernardo, dating artista sa Pilipinas. Ngayon po, OFW na sa Amerika. Sa araw po, ako'y PR ng Good Shepherd Ambulance Company at sa bandang dapit hapon po naman, profesor ako ng Tagalog sa University of California, Riverside.